Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Titingnan natin ngayon kung ilan na ang itlog ng mga RIR. At napakasisipag talaga nitong mga manok na to na mangitlog. Araw-araw. Basta ang ipapakain mo sa kanila ay kompleto, complete ration with complete nutrients, ay syempre, bibigyan ka ng grasya, bibigyan ka ng araw-araw na itlog. At may nakikita na ako dito. Tingin nga. Ayun, meron na nga. Kukunin natin ha. Wait lang. Ilalabas ko lang. Ayun, dalawa. Diyan pa, nandyan. Tingnan ko lang. 3. Huwag kang magalit. Yun, 4. Ilan pa kaya? 4. Wala na? Ay, hindi, meron pa. Wait lang. Ayun, 5. 5 na. Kukunin na natin kasi baka mamaya ay mag-agawan pa sila. May mga iitlog pa. So, kukolektahin na natin. Huwag mo tukain. Baka mamaya, huwag mo tukain yan. Wait. So, yun. Malikit talaga tong mga to. Alam niyo, pag araw-araw na malinis ang inuman nila, tapos malinis ang tubig nila, tapos, kumpleto ang daily ration nila. Siyempre, pag commercial feeds kasi, complete nutrients yun. Basta ibinigay mo yung tamang sukat ng pagkain nila. Ang binibigay ko sa kanilang pagkain ay PBLC, Pure Blend Layer Crumble. Ito ang gamit ko mula pa noong nagpaitlog ako ng RIR. At kahit doon sa mga native hen ko, Pure Blend, din, sumuot ako dyan, no? Yan. Nagdagdag kasi ako ng kahoy na tuntungan nila dahil marami na sila. Kaya nagdagdag ako. At kahit din dito sa mga upgraded native chicken ko, Pure Blend Layer Crumble din ang gamit ko. Ayun yun ang pinapakain ko araw-araw sa kanila. Ang pagkakaiba lang ng measurement ng pagkain nila ay mas marami ang kinakain ng mga RIR kaysa dito sa mga native chicken. Kasi 100 grams per head per day lang ang ibinibigay ko sa kanila everyday. Tapos dito sa RIR, maabot minsan 120 grams per head per day. Minsan 125. Depende dun sa panahon, no? Depende dun sa panahon kung may time na hindi nila kayang ubusin, binabawasan ko. Ganun ang ginagawa ko. Pero, yung inumin nila, ngayon at napakaraming dahon ng malunggay, everyday meron silang malunggay sa inumin nila. Hindi muna ako naglalagay ng guava leaves at saka oregano kasi gusto ko munang maubos yung dahon ng malunggay na available. Kaya lahat ng mga manok na alaga ko, kahit mula dun sa kitty hanggang dun sa grower, hanggang dito sa mga hen na, ay daily ang malunggay nila. Pero umaga, malunggay. Tapos pagkahapon, yung plain water. Ganun ang ginagawa ko. Kasi dito, 1 galon na yung nauubos nilang tubig. Kaya mamaya, pag mga tanghatanghali ng konti, siguro mga 11 o'clock, ubos na yung, yan, inilagay ko nung mga late na ng hapon ko, inilagay yung plain water na yan. Tapos mamaya, maglalagay ako ng malunggay. Alam nyo, mapupula pa yung yung mga palong nila. Tapos napakasisipag pa nilang mangitlog. Ayan yung ayan yung nakaupo kaninang kinuha ko yung mga itlog ng mga kasama niya. Ngayon siya naman ang umiiri. Ayun, nalaglag na. Kaya kukunin ko na ulit. Aray ko, nauuntog yung likod ko sa kahoy. Ito na yung alay, yan? Medyo makipot na yan. Dumami na kasi sila kaya parang ang kipot na. Pero nung konti pa lang itong mga ito, maluwag ako nakakakilos dito. Ano ba yan? So ayan, lalaki na itlog nila. Malinis, tapos malalaki. Mamaya pa, yung iba. Pero alis na muna ako, lalabas muna ako kasi siyempre
Baka asmahin na naman ako pag nagtagal ako dito. Parang kwentuhan lang tayo ngayon ha, pero sana may mapulot kayong idea, may mapulot kayong kaalaman dito sa mga pinagsasabi ko rito. Dito sa native hen naman tayo. Ito yung inahin ko na may lahing RIR at saka native, pero may lahi din siyang Barred Plymouth Rock. Pero hindi puro yun. Basta ano lang siya, mga konti-konting percentage. Mas marami yung percentage na lahi niyang RIR. Kaya ito, ang itlog niya, ayan o, malalaki rin ang size. Tapos ang kitty niya na po-produce niyan, malalaki talaga. Yung mga previous na mga kitty na na-produce ko noon, pero siyempre ina-out ko mga yon, di ba? Pagka 2.5 months, ganyan, nag-out na ako. So, malalaki rin. Tapos, ito, yan din, kasalukuyan yung mga kitty niya nandun sa brooder pa. 2 weeks pa lang, nangingitlog na ulit. Pero habang wala yung tandang noon, yan papipisaan ko ngayon. Pero yung mga itlog nito, ng mga nakaraang araw, kinukolekta ko. Kasi 3 weeks na inalis ko yung tandang na native holo dito. Para hindi niya ma-breed yung mga anak niya. Anak niya yan eh. Yung product ng native holo yan at saka Australorp. So, inalis ko siya dito. Dinispose ko. Para hindi siya magkalat. Para hindi siya magkalat. Pero ngayon, at inilabas ko na yung tandang ng RIR dito. 2 araw ko nang inilalabas yan. Tapos, pinagsasalit ko sila ng isa pang tandang na nandun sa loob ng RIR pen. Pinagsasalit ko sila para hindi sila magkailangan. Kasi pag, halimbawa, maghapon na siyang nandito, tapos maumagahan, baka kinabukasan na ilagay ko siya ulit doon, mag-away na sila. Kaya ang ginagawa ko, half-half sila. Kalakalahating araw sila na nandito. Pinagsasalit ko. Or kaya ilang oras ito, ilang oras doon, tapos magpapahinga itong mga inahin kasi siyempre, uulit-ulitin niya. Yung iba, tinatanong nila kung masipag din daw bang mangitlog yung mga upgraded native chicken ko. Oo naman, araw-araw silang nangingitlog. Kahit nung walang tandang, nangingitlog sila. Itong nangingitlog na ito yung pinakamalaking katawan sa kanila. Ito yung nagmana ang katawan niya doon sa RIR. Pero ang plumage niya, native talaga. Tingnan nyo ha. At mas mababait itong mga mga manok ko. Ayan o, tingnan nyo. Hindi may itim yung dulo ng niya, balahibo niya. Di ba? Kaya, native siya. Pero malaki lang yung percentage na namana niya doon sa rooster ko noon. Ito, hindi naglilimlim. Mula February pa na nangitlog, hindi pa siya naglimlim kahit minsan. Hindi pa niya nasubukan. Ito, minsan na niyang nasubukan maglimlim. Tapos yun, 2 beses na naglimlim. Pero ito, kahit walang tandang, nangitlog pa rin siya. Kahit yung inahin na nandun, nangingitlog. Yan. Hindi pa siya, nagbabaki-baki pa lang siya kasi yung mga kitty niya, maliliit pa. Nandun sila sa brooder. Yan, may lahing RIR din yan, pero mas malaki ang nakuha niyang characteristics ng tatay niya, native holo. Yan yung orange na yan. Pero, araw-araw din nangingitlog yan mula nung June. Yung mga manok naman, kahit na anong manok na babae, pagka na-reach niya yung puberty age niya, nangingitlog yan. Pakainin mo lang ng kompleto, complete ration, with complete nutrients, mangingitlog yan kasi nakadesign ang reproductive system nila na mag-develop talaga sila ng itlog. Pagkakulang, matagal. Kagaya ng mga nakagala lang na manok, matagal sila bago mangitlog. At saka kahit na limbawa, yung inaalagaan mo, parang itong RIR na yan, may kapatid yan, binili sa akin. So tinanong ko kahapon kung nagme-mate na. Kasi kaya kapatid niya yon, hindi pa raw. So sabi ko, bakit hindi pa? Bakit hindi pa? Sabi ko, magkakapatid sila, ang galing-galing ng mag-mate ng mga rooster ko. Sabi ko, yun pala, ang pinapakain lang daw ay mais. So parang tao lang din ang manok, di ba? Pag ang tao, kakain lang siya ng kanin, walang ulam, walang ibang sustansya yung pagkain niya, carbohydrates lang. Makakapag-perform ba? Hindi, di ba? Ganun din ang manok. So, magiging malakas ba ang katawan niya? Pagkakanin lang, walang ulam, ganun din ang manok. So, kung mais lang ang ipapakain mo,
walang ibang nutrients na nakapaloob sa kinain niya, kundi carbohydrates. Kahit sa mga inahin mo, ay malamang hindi sila mangingitlog kaagad, no? Ganun lang 'yon. Baka tumaba pa ng tumaba dahil ang carbohydrates ay nakakataba, 'di ba? Na pag nasobrahan mo pakain ng bibigat 'yon, baka lalong hindi mangitlog. So sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nagtitiyagang pabalik-balik. Yung mga bago na nagko-comment, thank you sa inyong lahat na nagko-comment sa mga video ko. Thank you. At saka yung mga sharer, no? Thank you din, yung mga subscriber. So hanggang dito na lang, sana pagpalain tayong lahat at sana panatilihing malusog at masigla ang ating mga alagang manok.